Okay, so magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. So pasensya na po kayo no na medyo gabi na talaga tayo nakapagsimula kasi nagdibusunan po kami sa GC at ngayon lang din ako nakabalik dito kasi umuwi ako ng Mindanao doon sa Lanao. Pinasama ako sa aking mga amo doon kasi personal assistant nila ako at kailangan nandun din kahit kung saan sila nandun din ako. Kaya pagbalik nila dito, kasama na din nila ako. At ngayon, nung una, sa hindi pa nakasali sa aming Bible study dito, kasama ni Brother Neri. So ngayon, welcome sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen. So maraming salamat. Sister, ano pangalan mo, sis? Ang pangalan mo? Loremi. Magandang gabi sa Sister Loremi, no? So maraming salamat sa iyong pagsali ngayon sa gabing ito. So kanina, magsasabi ako sana sa iyo, kaso parang nahihiya ako kasi hindi pa kita kilala. Buti na lang sinabihan. Salamat, sister, sa pagsabi mo sa kanya. Okay, so ngayon mga kapatid, ang ating pag-aaralan pala mga kapatid, Bisaya kasi itong lagda natin, pagtulunan may tungod sa pagkaon. So, para ni siya sa mga pagkain mga kapatid, kung anong dapat natin kainin or hindi natin kainin. But hindi pa po tayo magpatuloy mga kapatid, dahil ang ating pinag-aaralan ngayon sa gabing ito ay salita ng Panginoon, napakabanal po mga kapatid. Kailangan talaga natin maghingi ng wisdom sa Panginoon. So, akin pong ibibigay kay sa aking partner, kang Brother Neri, ang panalangin no para sa Panginoon. Sige, Manalangin tayo bro. po ay manalangin at tingin ko ating mga ulo. Ama namin nasa mga langit, mga kapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sa oras na ito, binigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang kami po ay magtipon-tipon na pag-aralan ng iyong banal na salita, Panginoon. Sa gabing ito, kami ng pamanin pa sa iyo, Panginoon, dahil hingiin namin ang iyong basbas na iyong banal na espiritu upang ansyang mangunguna sa amin na ang aming pag-aralan ngayon na tema na ito, Panginoon, ay ikaw po ay magbigay sa amin ng kaalaman, na makalangit na kaalaman upang aming maintindihan at unawaan ang aming mapag-aralan ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, na iyong dinig ang aming mga panalangin. Yan ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa napakagandang prayer mo na binigay mo Brother Neri. So ngayon magpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. So ang ating pag-aaralan pala ngayon mga kapatid is patungkol po ito sa kung ano ang dapat natin kainin at hindi kainin dahil nandito po ito sa banal na kasulatan na sinasabi talaga at itinuturo sa ating Panginoon. So ito ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon mga kapatid kung ano ito. So ang unang tanong dito mga kapatid, unsay hinungdan sa pagsulod sa sala o pagkahulog sa tao? So ano daw ang dahilan mga kapatid sa pagpasok sa sala at sa pagkahulog sa tao? So pakibasa diyan Brother Neri sa Genesis chapter 3 verse 1 to 6 kung ano talaga ang dahilan kung bakit ang tao nagkasala. Okay, Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Okay, ang ahas ang pinaka tuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinatanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang kahoy sa halaman? Sumasagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halaman. 3, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna. Ngayon, sinabi ng Diyos na huwag naming kainin na hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain ito, mamatay kami. Okay, so mga kapatid, ang sinasabi diyan sa Garden of Eden pala mga kapatid, mayroon na palang kautusan ng Panginoon patungkol sa mga pagkain. Okay. So lahat ng mga halaman doon dahil ang mga pagkain sa tao noong unang panahon, si Adan at si Eva, kasi sila yung unang tao mga kapatid dito sa sanlibutan, ang pagkain nila is mga halaman, prutas. Walang karne, walang mga bigas pa noon, mga prutas. Lahat ng nandoon pwede nila makain maliban sa isang puno. Nasa gitna. Oh. So ano yung isang puno? Ang bunga noon is mansanas. Ang bunga noon mga kapatid. So ang nangyari mga kapatid, pinagbawalan sila ng Panginoon na hindi nyo ito kakainin. Dahil kapag kakainin nyo ito, ang mangyari sa inyo ay mamatay kayo. Dahil ang paglikha sa Panginoon mga kapatid sa tao, binigyan sana ng Panginoon ng eternal life, walang kamatayan. But sinuway nila ang utos ng Panginoon. Kaya pala ang mga tao ngayon mga kapatid, mamatay na, no? Kasi sumuway sila sa utos ng Panginoon. So ang dahilan pala mga kapatid kung bakit nagkasala ang tao, ang unang dahilan mga kapatid ay ang pagsuway nila sa utos ng Diyos patungkol sa mga pagkain. So kaya ngayon sa gabing ito mga kapatid, ito ang ating pinag-aralan ngayon mga kapatid, kung ano ang mga pagkain na hindi ipakain sa Panginoon sa kanyang mga katauhan.
at kung ano ang mga pagkain na ating kakainin na pwede ipakain sa Panginoon.